na nga yung part 2 ng pagpunta namin sa farm kasama yung Hari at Reyna. Bali patuloy pa rin ang pagtatanim ng Hari ng kanyang marang. Lahat ata na may space na pwede pang pagtaniman ay tinataniman niya. Wow. At bali nga nauna na ako dyan dahil nauna na rin sa amin yung mahal na Reyna. At bali iniwan ko nga yung cellphone ko sa aking kapatid na si Princess Duna. Sabi ko nga sa kanila ay mauna na ako at sasamahan ko yung mahal na Reyna doon. At dahil nga marami pa silang itatanim. Bali nga yung pagtatanim ng marang ay tinatabi na lang ng mahal na Hari sa kanyang itinanim na niyog. At para nga mas mabilis niya itong mamonitor pag pumupunta siya dito. At meron nga silang nakitang puno ng kahoy dito na hindi malaman-laman kung anong pangalan nito. Malapapaya nga ang itsura ng puno nito at ang sobrang taas pa. Bali nga marami ng puno ng kahoy ang naitanim ng mahal na Hari dito. Katulad na lang ng niyog, mangka at rambutan. At ang matapos na nga sila magtanim ng marang ay pumunta na sila sa amin. At tingnan nyo naman itong mga sirang pinya. Yan pala yung mga pinagtatanggal ng mahal na Reyna dahil mga sira na ito. Pinagkakain pala yan ng mga mababait. Katulad niya ng bitbit ng mahal na Reyna ay sobrang laki pa naman ito. Tingnan nyo naman, sobrang laki na talaga ng nakain ng mabait. Hindi na talaga pwedeng kainin. At pagkatapos na mag-harvest ng mahal na Reyna ng mga pinya ay nag-harvest na naman siya ng mga luya. At bali 3 piraso nga lang yung nakuha naming magaganda na pinya. Mas marami pa atang may sira. Bali nga lahat ng luya na makukuha dito ngayon ay itatanim din malapit sa palasyo. Kapag meron namang magaganda at malalaki ay ibibenta ito ng mahal na Reyna. Para nga daw may pampagawa na naman siya ng another mansion. Wow! Kaya nga sobrang saludo ako dito sa aming mahal na Reyna dahil ang sipag-sipag niya magtanim. Dahil nga naniniwala yan sa kasabihan na pag may itinanim, may aanihin. At habang nagbubulot nga ng luya ang mahal na Reyna, kami naman ang mga prinsesa niya ay naghahanap ng puso ng saging. At itong unang nakita namin ay puso ito ng pakol. Ewan ko lang kung anong tawag dito sa iba. At marami namang nagsasabi na pwede itong kainin. Pero mas maitim nga lang yung puso nito kaysa sa saging na kinakain. Yung pangalawang nakita nga namin ay sobrang liit. Kaya inutusan ko si Princess Duna na maghanap pa ng iba. At habang naghahanap nga siya ay nakita niya yung mahal na Hari na nagbabalat ng pinya. Tinry niya nga buksan yung may sira kung pwede pa itong kainin. At inamoy-amoy niya pa nga for the sureness. At pagkatapos bumalik siya sa kanyang ginagawa. Bali nililisan. Pinagtatanggal niya nga yung mga damo bawat puno ng niyog at saging. Para naman daw mas mabilis itong lumaki. At sa wakas nga kakasunod ng Princess Duna sa mahal na Hari ay may nakita na siyang puso ng saging. Tinawag niya nga ako para kunin ito dahil hindi niya maabot-abot. Abot niya naman pala pero hindi niya lang makuha. Iniwan niya na nga lang doon at pumunta sa mahal na Hari. Naghahanap pala ang mahal na Hari ng magandang puno dahil meron siyang paggagamitan nito. Ang pagpuputol ng kahoy ay may 2 panig. Pwede nating pakinabangan ito at pwede rin magdulot ng problema. Kailangan lang talaga ng tamang pamamahala at regulasyon upang matiyak na ang pagpuputol ng kahoy ay makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya at lipunan. Nang sa gayon hindi nasisira ang ating kapaligiran. Katulad na lang ng ginagawa ng Hari, nagpuputol siya ng puno ng kahoy upang ito ay pakinabangan at para hindi magkaroon ng problema ay nagtatanim siya ng panibago. Nang makaramdam na ng pagod ang mahal na Reyna ay nagaya na siyang umuwi. Tirik na nga ang araw sa mga oras na yan at sobrang nakakauhaw. Kumain na nga muna siya ng kanyang baon na beef stick at uminom na rin ng red wine. Habang nagpapahinga nga kami lahat ay nagsipag-sipagan naman itong Princess Duna. Nagtanim nga siya dyan ng panibagong pinya galing dun sa pinagkainan ng daga at kuhang-kuha niya nga ang orasyon ng mahal na Hari habang nagtatanim. Dagko para sa drum kadako. Hindi madala. Ay isa ka puno, pila ka bilog nga bunga ban. Kapag may pagmamahal sa kalikasan, mayroong kinabukasan. Ang kalikasan ay ating kaibigan, kailangan pag-ingatan at pagyamanin.